Kapag ginost ka ng isang lalaki, ito yung gawin mo. Number 1, huwag mo siyang kukontakin. Kapag ginost ka ng isang lalaki, syempre ang unang gagawin mo, hahanapin mo siya. Aalamin mo kung bakit bigla na lang hindi siya nagparamdam. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, huwag na huwag ka nang mag-aaksaya ng oras at energy mo sa pag-iimbestiga. Kung malinaw sa'yo na wala siyang paramdam, hayaan mo siya. Huwag mo na siyang hanapin or kontakin. At huwag ka din sisilip sa mga social media accounts niya. Tandaan mo, ginost ka niya dahil ayaw ka na niyang makita or makausap. At kung ipipilit mo pa yung sarili mo sa kanya, magmumukha ka lang desperada at mas lalong bababa yung tingin niya sa'yo. Oo, kailangan mo ng malinaw na dahilan kung bakit niya nagawa yun. Pero malinaw na sa pag-ghost niya sa'yo, na ayaw na niya sa'yo. Kaya hayaan mo na lang siya. Number 2, mag-focus ka sa sarili mo. Kapag ginost ka ng isang tao, syempre masakit. Lalo na kung nahuhulog ka na sa kanya or mahal mo na siya. Pero, imbes na ubusin mo yung oras mo dyan kaka-emote, lalo ka lang masisiraan ng bait. Dahil yan naman talaga ang dahilan kung bakit kanya ginost. Para sirain ka emotionally. Para saktan ka. Kaya kailangan mong labanan yan. Magpakatatag ka. Huwag kang papayag na mangyari yung gusto niya. Gamitin mo yung pang-ghost niya sa'yo para ma-motivate ka na gawin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Para lalo kang ganahan na abutin yung mga pangarap mo. Mapakarir man yan, sa pagbubukas ng business, or pagbabadami ng pera. 'Di ba? Mag-focus ka sa mga bagay na makabubuti sa'yo. At balang araw magugulat ka na lang. Magpaparamdam ulit yan sa'yo. Pero stop na, tama na. Huwag ka din marupok. Number 3, lumabas ka. Gusto mong magsisi yung lalaki na yan sa pang-ghost niya? Ang gawin mo, lumabas ka. Huwag kang magmukmuk lang dyan sa kwarto at mag-emote-emote dahil lang hindi nagparamdam yung bebe mo. Lumabas ka at makikita mo na mas marami pang interesting na bagay na pwede mong gawin kaysa yung mahalin yung nang-ghost sa'yo. Puntahan mo yung mga masarap na kainan, yung mga trending, or pumunta ka ng Palawan, ng Boracay. Kung wala ka namang pera, kahit yung simpleng paglalakad lang dyan sa barangay nyo, or puntahan mo yung mga kaibigan mo, makakatulong na yung mga yan para hindi siya lagi yung laman ng isip mo. Matutulungan ka rin ng paglabas-labas mo na yan para mabilis mo siyang makalimutan. At kung sakali man isang araw, makasalubong mo siya, or makita ka niya sa social media na lalong gumanda, sigurado, mako-curious yan lalo sa'yo. At siya na ngayon yung mag-i-stalk sa'yo kung bakit mas lalo kang gumanda at sumaya mula nung nawala siya sa buhay mo. Number 4, act normal kapag nakita mo siya. Kapag ginost ka ng lalaki na yan, ang unang papasok sa isip niya, masisira ang mundo mo. Malulungkot ka. Na lagi mo siyang iisipin na hindi mo kayang mawala siya sa buhay mo. Kaya kung gusto mo na magsisi siya, ipakita mo na parang wala lang sa'yo yung pang-iiwan niya. Kaya kung may mga pagkakataon na makasalubong mo siya at para maiwasan na din yung mga awkward moment, ang unang gawin mo, batiin mo siya. Huwag mo siyang iwasan or huwag kang magtago. Batiin mo siya katulad ng pagbati mo sa ibang tao. Normal lang. Kapag tinanong ka niya kung kamusta, sabihin mo okay lang. Tapos smile. Huwag kang magdadrama or huwag mo nang ibabalik yung mga panahon na iniwang ka niya or bigla na lang siya nawala. Ipakita mo na parang hindi ka affected sa ginawa niya para ma-feel niya na hindi siya ganun ka-special. Number 5, ipakita mo na masaya ka sa social media. Dahil pag ginost ka niya, ang unang gagawin niya, titignan niya yung social media account mo. Oo, kahit na siya yung nang iwan ng ganun-ganun na lang. I-check pa rin niya yung mga social media account mo. Titignan niya yung mga post mo na tungkol sa pang-iwan niya sa'yo. Yung sinishare mo na mga quotes na sobrang nalulungkot ka. At pag nakita niya yung mga yan, yung mga malulungkot na post na yan, lalong lalakas yung loob niya na tama lang yung ginawa niya. Na parang boring ka sa paningin niya. Kaya imbes na magdrama ka dyan sa social media, i-share mo na lang kung ano yung mga magagandang ginagawa mo. I-share mo na okay ka kahit na ganun yung ginawa niya. Para pag nakita niya na ganyan yung reaction mo, iisipin niya na parang wala kang pakialam sa pang-ghost niya sa'yo. Number 6, huwag ka agad maghahanap ng bagong kapalit. Ang isa sa maling ginagawa ng ibang kababaihan kapag ginoghost sila ay yung nagmamadali sila na maghanap ng kapalit. Kung ang purpose mo lang ay pagsilosin siya, kaya ka agad naghanap ng bago, pues hindi yan magiging effective. At
ikaw lang lalo yung masisira dyan. Nagmamadali ka sa bagong relasyon nang hindi mo kinikilala. I'm sure, problema na naman yan. Kaya, chill ka lang. Enjoyin mo muna ang maging single. Yakapin mo muna yung mga unan mo kapag naghahanap ka ng kayakap. Tapos, saka ka na lang ulit makipag-date kapag ready ka na. Pang-pito, huwag kang laging available para sa kanya. Kapag kinontak ka niya, at gusto ka niyang makita, huwag kang pumunta or huwag mong replyan. Hayaan mo lang siya. Gaya ng ginawa niya sa'yo na hinayaan ka lang ng ganun-ganun na lang. Alam nyo kasi kung lagi kang available sa lalaki, mas bababa yung value mo sa kanya. Para bang hindi ka exciting sa paningin niya dahil madali kang makuha. Madali ka lang niya mapaikot. Pero kung pinapakita mo na hindi lang siya yung lalaki sa mundo at ayaw mong mag-aksaya ng oras sa kanya, siya na mismo yung lalapit sa'yo. Siya na mismo yung maghahabol sa'yo. Kaya pag ginost ka niya, hayaan mo lang siya. Huwag kang maghanap ng multo. So yun, Reg TV nga po pala, and maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace and goodbye.